noong parehong taon. Ang ating panauhing tagapagsalita ay nagtapos ng commercial cookery tree sa TAFE NSW Australia sa St. Dominic College of Asia. Sa kanyang karera, siya ay nagsilbing Hibachi Chef sa Benihana Japanese Restaurant sa Atlanta, Georgia, USA. Isa rin po siyang naging line cook sa Olive Garden, Italian restaurant sa Orlando, Florida, USA. Bukod dito, siya rin ay naging head chef sa Stanford Manor sa Orlando, Florida. Ngayon, may sarili na rin po siyang negosyo. Ito po yung, kung nadadaan po kayo dun sa pabuntang kanto, ito po yung Yam Chow Pan Baluarte. Isang patunay ng kanyang dedikasyon at kasanayan sa industriya ng pagkain at pagluluto. Hinihikayat ko po kayong lahat na sabay-sabay po nating palakpakan ang ating panauhing tagapagsalita. Palakpakan po natin si Ginoong Richard Brian Barreo. Pwede na po tayo mabuha. Salamat po. Sa mga minamahal kong mag-aaral, mga pinagbibitagan kong mga guro, sa ating Sir Christopher Habacte at punong guro Dr. Wavina Katakutan, sa mga ginagala kong mga kamagulang at mga puting panauhin na narito ngayon para saksihan ang espesyal na araw ng pagkilala sa mga natatanging mag-aaral. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga guro ng ating paaralan, hindi natin maipagkakailan kayo po ang tunay na bayani sa buhay ng bawat isang mag-aaral. Hindi lamang mga kaalaman mula sa aklat at teknolohiya ang inyong itinuturo sa kanila, kundi pati kaalaman sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan, pagtuklas at paglinang ng kanilang angking talino, at katuwang ng kanilang mga magulang sa paggabay sa inyo at tungo sa tamang landas ng buhay. Alam kong hindi madali ang trabaho ninyo. Maraming mga oras na inuubos ninyo para sa ikabubuti ng bawat mga mag-aaral. Gabi at araw ay ginugugol para maihanda sila na maabot o makamit ang kanilang mga pangarap. Mga guro, maraming salamat po. Sa aking mga kamagulang, kayo po ang mga tunay na bayani sa bawat tahanan. Alam kong hindi lahat ay naging madali para sa inyo. Maraming pagkakataon na inyong isinasa isang tabi ang sarili ninyong mga pangarap para lamang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. May mga panahong doble kahit kayo'y pagod na, sagad sa inyong pagtitipid para matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa paaralan. At may mga gabing hindi kayo natutulog, lalo't ang mga anak ay may karamdaman at sinisiguradong sila ay nasa maayos na kalagayan. Hindi ninyo kailanman sinabi sa inyong mga anak na kayo ay salat o di sapat ang inyong pinagkukunan. Ayaw ninyo sila ay mag-alala. Sa halip, ibinigay ninyo sa kanila ang lahat ng suporta, pisikal, emosyonal, espiritual at pinansyal para makapagpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral. Ayaw ninyong maranasan nila ang inyong mga pinagdaanang hirap. Ang inyong pagmamahal at sakripisyo ang nagbigay sa kanila ng lakas para harapin ang mga hamon sa buhay. Sa ating mga katangi-tanging mag-aaral, bayaan ninyong isama ko sa inyo ang aking sarili sa pagkakataong ito. Noong ako ay mag-aaral pa sa paaralang ito. Tulad ng karamihan sa inyo, tumanggap din ako ng iba't ibang parangal. Mula sa pagkilala sa iba't ibang antas, lokal na paaralan, distrito ng Gapan, kongresyonal na Distrito 4, Dibisyon ng Nueva Ecija, Bansang Pilipinas, at maging sa Estados Unidos. Nagbigay karangalan ako hindi lamang sa ating mga guro, mga magulang, mga kaibigan at mga kamag-aaral, at naging inspirasyon din ako ng mga kabataan na bawat isa pala sa atin ay maaaring makarating ng ibang bansa kung isa sa puso at isipan ang pagtuklas ng kaalaman. Nagbigay ako ng pag-asa sa mga mag-aaral na kung kaya ko pala ang lahat ng ito ay makakaya din nila. Fast forward po tayo. Pinamasa ko rin po ang ganitong mga parangal noong unang 2 taon ko sa kolehiyo sa CLSU. Nakarating din po ako sa pambansang kompetisyon na ginanap sa Cebu City.
Akala ko ay tuloy-tuloy na ang aking magandang sinimulan. Subalit, ang inyong pulingkod ay sinubok ng tadhana. Ako po, nakakaya ko sabihin ay naligaw ng landas. Nagatid ako ng matinding alalahanin at kirot ng puso sa aking puting ina. Ipinadala niya ako sa Estados Unidos at doon ako ay nakipagsapalaran. Walang kakilala, walang kamag-anak, wala akong alam na trabaho kahit ano pa man. Naging maayos ang aking buhay nang humigit kumulang sa 2 taon. Pinasok ko ang mabibigat na trabaho, kagaya ng construction at plating company na kung saan exposed ako sa mga chemicals gaya ng cyanide at boracic acid. Hindi ako nagreklamo at tiniis kong magtrabaho ng patay katawan dahil nais ng aking ina na ako'y matuto sa buhay. Subalit makaraan ng ilang taon, muli akong nadapa at napilit akong umuwi na dito sa atin. Hindi sumuko ang aking ina. Nagpasya siya na makapagturo sa Amerika at ako'y hihimok na makasunod sa kanya. Nakapag-aral ako ng kolehiyo roon. Maayos ang simula ng aking pag-aaral. Subalit muling sinubok ang aking katatagan. Naligaw na naman po ako ng landas. Sa halip na ituloy ko ang aking pag-aaral, nagtrabaho ako sa iba't ibang mga sikat na restaurants bilang chef at nakapagsilbi din sa maraming sikat na artista kagaya nila Salma Hayek, Whitney Houston at mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Nakapagtrabaho rin ako sa pribadong home care facility at ako naging pangunahing chef dito. Subalit di naglaon, nauwi na ako sa atin at muli ako nagkamali. Nawala ang mga ipon ay pinadala sa akin ng aking ina. Sinugatan kong muli ang kanyang puso pero hindi niya ako sinukuan. At dito, nalaman ko ang aking pagkakamali. Nagsisi ako sa aking mga nagawa at iniling ko sa ating Diyos na nasa langit, nabuksan muli ang aking puso at isipan. Gabayan ako sa lahat ng sandali upang muli kong mahanap at maibalik ang dating ako na isang mabuting anak at mapapangaraping nilalang. Nakita ko nagliwanag ang kalakitan sa aking buhay. Muli kong nakamit ang kapatawaran ng Diyos at ng aking ina. Ipinangako kong ako'y magiging mabuting anak, asawa, ama sa aking mga magiging mga anak at ako'y kanilang ipagmamalaki at hindi kailanman ikahihiya na ako ang kanilang ama. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Vocational course ang napili kong tahakin bilang isang chef. Hindi ko maitatago na ang simula ng aking buhay ay talaga hindi naging maayos. Maraming naging tukso, maraming naging kamalian, maraming pagkakataon na naramdaman kong nakaiwanan na ako ng aking mga kaibigan na nagsipagtapos ng kolehiyo. Nakita ko silang may mga trabahong malalaki ang sahod, nakakapag-ipon, nakakabili ng kotse, lupa, bahay at iba pa. Parang lahat sa kanila ay maayos na maayos. Minsan tanong ko sa sarili, bakit ako ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo? Bakit iba ang sinuong kong landas? Pero para sa akin, hindi mahalaga ang nakaraan. Bagamat ito'y naging daan upang makita ko ang mga maling landas na aking tinahak at ituwid ito para sa magandang bukas. At ang maraming pagkakataon at panahon na aking sinayang. Pero ang mahalaga ay kung ano ako ngayon at paano ko maitatawid ang bukas. Mga mag-aaral, mga guro, mga panauhin at mga magulang, aaminin ko po sa inyo na nagdalawang isip po ako kung tatanggapin ko ba na maging tagapagsalita ngayon sa araw ng pagkilala. May mga kaba sa dibdib ko at alinlangan kung ako ba'y karapat-dapat. Pero sa huli, napag-isipan ko, ako ang buhay na patotoo, na kahit gaano karami ang aking naging pagkakamali, na kahit ako ay parating nadarapa, isipin na lang natin na ang mga ito ay pagsubok lang. May pag-asa pa na sa atin ay naghihintay. Na ang Ama, ang ating sandalan, nandiyan lamang siya. Naghihintay na siya ay ating kapitan. Huwag tayong mag-alinlangan sa kakayahan ng ating Ama. Lagi siya nariyan para tayo ay sagipin kung tayo ay nalulugmok sa kapariwarian. Nandiyan din ang ating mga magulang na laging handang umunawa at magpatawad sa atin. Kaya po, ito ako sa inyong harapan, nagbibigay ng munting mensahe na walang imposible sa buhay natin, kaya natin ito. Habang dumadaan ang mga taon, napagtunto ko ang isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang tagumpay ay hindi masusukat sa dami ng pera, sa posisyon sa lipunan, o sa antas ng pinag-aralan.
Nakikita ko ang ilan sa mga taong tinatawag na matagumpay na graduates. Sila ay mga profesional, may matataas na sahod, at sagana sa lahat ng bagay. Pero ang buhay nila ay puno ng stress. Hindi nila nagagawa pang kumain sa tamang oras dahil sa sobrang abala. Sobrang abala sila o okupado sa kanilang trabaho. Hindi nakakapagpahinga ng maayos at minsan ay nakakalimutan na nila kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Samantalang ako, ang simpleng trabaho ko ay aking kinalulugtan. Nakakapagbigay hanap buhay sa aking mga kananay, nakakapaglaan din ako ng oras para sa aking kalusugan, nakakapag-ehersisyo araw-araw. Shout out sa aking mga ka-teammates sa PNYT, yan ang mga kasama ko sa pagtakbo. Nakapaglaan din ako ng oras, nakakapagpahinga ng maayos, nakakapaglaan ng dekalidad ng oras sa aking pamilya at may tamang oras sa pananampalataya. Natutunan kong maging kontento sa kung ano ang meron ako ngayon dahil alam kong ito ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. At higit sa lahat, natutunan kong itanggi ang aking sarili sa kaway ng masasamang bagay na magiging ugat upang mabigo na naman ako o di matupad ang mga pangarap ko para sa aking mag-iina at pangako ko sa aking ina na di sumuko sa aking kahinaan. Tandaan ninyo mga mahal kong mag-aaral, ang pagiging kontento ay ang pagiging masaya at payapa sa pagtahak ng buhay. Ang pagtanggap na ang salitang sapat lang ay mas masarap kaysa sa paghahangad ng sobra kung ang katumbas naman ay ang maraming alalahanin sa buhay. Sikapin nating maabot ang ating mga pangarap sa buhay, pero makontento sa kung ano ang meron tayo. Subalit, huwag tayong susuko sa anumang pagsubok. Huwag din tayong papatol sa kaway ng masamang landas ng buhay. Piliin natin ang mabubuting makakasalamuha. Kaya sa inyong mga kabataan na ngayon ay tumanggap ng parangal, ituring ninyo ang araw na ito bilang simula lamang ng pagpili ng tamang landas ng buhay. Huwag kayong matakot kung ang landas na tatahakin ninyo ay naiiba sa inaasahan ng iba. Maaaring pumili kayo ng kursong vocational, maaaring pumili kayo ng kolehiyo, o maaaring may ibang plano pa kayo sa buhay. Lahat ng iyan ay tama. Basta't ito ay sa inyo ikabubuti at magiging masaya kayo at hindi stress. Sundin ninyo ang inyong mga pangarap at hindi yung pangarap ng iba para sa inyo. Kung ngayon ay wala kayong nakamit na karangalan, may bukas pa. Huwag kayong susuko at huwag kayong hihinto sa paghabol ng inyong mga pangarap. Huwag ninyong ikumpara ang inyong buhay sa buhay ng iba. Maging kontento kayo sa bawat akbang na inyong tinatahak, pero huwag kalimutan tumigil na habulin ang mga pangarap na makapagpapasaya sa inyo. At laging tandaan, ang pinakamahalagang kayamanan na meron tayo sa buhay ay ang ating kalusugan, kaligayahan, ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa at pananampalataya. Walang trabaho o yaman ang makapapalit nito. Maging magalang kayo sa inyong mga maguro. Mahalin ng buong puso ang inyong mga magulang at ipaguyod ang inyong mga pangarap kasama ang inyong puso. Lumingon kayo sa inyong pinanggalingan habang kayo ay nagpapakababa, itinataas naman kayo ng ating lumikha. Sa mga guro at mga magulang, maraming salamat po sa inyo. Ako ay binigyan nyo ng pagkakataon makapagbalik tanaw sa aking nakaraan. Ipinaunawa ninyo sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa antas ng pinag-aralan, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating kakayahan para makatulong sa ating kapwa at mabuhay sa mundo na may kabuluhan. Kayong lahat ay bahagi ng aking paglalakbay at hindi ko kailanman makalilimutan ang inyong mga aral at pagmamahal. Mga mag-aaral, dalangin ko lahat kayo ay magtagumpay. Ilapit natin ang ating sarili sa mabubuting kaibigan. Lumayo tayo sa mga taong gustong sumira sa atin. Huwag ninyong sasayangin ang bawat araw sa inyong buhay. Hindi na natin ito maibabalik. Ang oras ay ginto, gamitin natin ng wasto. Wala tayong sisisihin sa anumang pangit na pangyayari sa ating buhay, kundi ang ating sarili. Pakatandaan natin, kung kaya nila, kaya mo rin. Kung kaya niya, kaya mo rin. Si Kuya Arvin nyo nga, nadapa, pero bumangon ulit. Hindi ako pumayag na di makabangon. Ang inyong Kuya Arvin ay hinubog ng panahon. Nagkamali, pero natutong ituwid ang kanyang buhay. Aking dalangin sa ating may kapal, na kayo ay mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo lahat.